You call us enemies, traitors, liars. You paint us as villains while draping yourselves in the robes of justice. But tell me, who is more dangerous? The one who exposes the rot, or the one who spreads it? You fear us, not because we have weapons, not because we hold armies, but because we hold the truth. And the truth, no matter how many times you try to bury it, has a way of falling back to the surface. But I will not kneel to you, nor will I be silent. For every journalist you silence, 100 more will rise. Kain na! Morning, ate. Morning, kuya. Morning. Morning. Nasaan ba si Leo? Burawan, siguro. Leo! Bugtaw na! Oo, kising na ako. Ngayon ka lang. Sumula pa ako kasi ng journal. Naku, kaka-cellphone mo yan. Hindi ah. Kain mo na nga lang. Sige, alis na ako. Sige, mag-ingat Ingat ka, ka. te. Okay, hello. Nak! Tapos ka na ba? Tapos na ako. Sige, tara. Tapos tayo. Bye! Bye, ma. Sige, mag-ingat kayo. Ay, bobotohin ko si Nina Torres. Kasi napakabukas palad nun para sa mga Manila. At may lang sa mamigay ng ayuda. Manuel! Mr. Torres. Mr. Sobregueda. Finally, in the flesh. Mr. Torres, ano ba yung plano mo para sa ating lungsod? Our plan is we will build schools, provide proper health care, and after that, maybe we can focus on homelessness of the people, and things like that. So, gusto mo po, di ba, mapaganda yung welfare ng mga tao? Ba't mo hindi tasan yung mga sweldo ng mga tao? Di ba, yun yung isang concern ng taong bayan ngayon? The question is about the wage problem of this town. My committee will be providing more job opportunities towards the people who haven't received any school education. Sir, wala ka naman may nasabing about sa mga sweldo ng mga tao. Sabi mo lang, more healthcare, more education. Ano ba yan ng tao? Wala naman silang sweldo, wala naman silang pangkain. That's a good question, but unfortunately, I have a meeting, so I'll meet you soon, Mr. Scott. Thank you for your time.
Bakit ang higpit ang hawak niya sa kamay ko? May something ba? Tuluyan mo na. Manuel? Andyan ka na ba? Manuel? Manuel! Bakit hindi ka sumasagot? Sino ka? Po. Tawagan mo. Mal? Anong nangyayari? Mal! Please, maawa ka. Huwag mo ko patayin. Please. Ate! Ate! Ay? I never believed in love. I was deceived. Banjilin! Si Banjilin nasaan? Banjilin! 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 Ano na? Lady, your love's the only love I need. And beside me, ay, tatawag pala ako kay Bro Leo. Hello, boss? Oo, nasa bahay ako. Bro, magkikita tayo mamayang hapon sa labas ng aking office. Ah, sige, sige. Papunta ako ngayon. Sige, sige bro.
Do you want to get out of here? Sino ka? I'm Stella. Fontanilla. Torres. Ano? I'll help you. Paano kita mapapaniwalaan? I'm the mayor's cousin. Ano meron? Nagkanto ko sa office mo gapon. Ano ginatago mo sa ako, Mateo man? Natak-an ako nag-imo sa mga kalat mo. Hindi mo ka naluoy sa akon? Asawa mo ko pala. Nagbabagang balita, mga kababayan. Ito ang opisina ni Honorable Mateo Alejandro Torres. Dito natagpo ang patay ang kanyang asawa na si Attorney Maria Cecilia Torres. Sa kasalukuyan, nakalimutan ko ang aking script. Sa kasalukuyan ay hinahanap ng pulisya ang ating mayor na ngayon ay bigla ang missing in action upang questioning para sa investigasyon ng pagkamatay ng kanyang asawa. At ito ang balita. Ako si Gemma Acosta. Yaya, can you do it later? I have so many tasks for you to do. Can you clean my room now? It's so messy. And like my laundry, it's piling up now. And can you like fetch my dog sa groomers kasi I miss him now very much. And like, you can do that later naman. It looks so easy. Mom, ginagawa ko lang po. Kaka-umpisa ako sa It's a simple task. Can you do that? My God. Mom, sabi ko kumain ko dati. Just follow my orders. Is that so hard for you?
Oh my God! Patay ang kilalang journalist na si Manuel Sobrevega. Natagpuan ang kanyang bangkay sa isang abandonadong bahay kung saan siya nagtago mula sa tauhan ni Mayor Torres. Patay din ang kanyang asawa na si Evangeline Sobrevega. Natagpuan ang kanyang bangkay sa kanilang tahanan. Hindi rin nakatakas ang kanilang anak na si Leo Sobrevega sa nasasabing pagpapatay. We are sending our deepest condolences to the family of Sobrevega and sending our prayers and sorrows. Kaya ka, Mayor Torres. Dapat ka rin papatay! Isa kang korap na... Mateo Alejandro Torres, you have been found guilty of the mass killings of the Sobrevega family. You will be sentenced to 92 years in prison. Good luck. Kuya? Gawin mo ang dapat mong gawin. Para sa hustisya. Para sa katarungan. Justice may walk a slow path, but it walks with purpose. And when it arrives, it will roar with the voice of the countless unheard. It will strip power from the corrupt and crown the righteous with dignity. Justice will prevail, not because it is easy, but because it is right. And no matter how dark the night, how deep the betrayal, or how far the wicked run, dawn will come, and with it, justice. It always does.